Casimero Brothers mga boss, mukhang napakabigat ang kanilang tirada. Kay Pau Salud base sa ating nakitang komento mula sa Cuadro Alas It's My Boy page. Basahin natin ampaw, isa ka sa gusto ako kunan ng lisensya. Tapos ngayon nan kasuporta kakapal ka ba? Tignan nyo sa comment mga boss may Kpal, dito naman sa isang komento na good luck pa. Ang taong gusto mawalan ako ng lisensya. Hindi ako magplastikan sa'yo at hindi ako tulad nila. Hindi kita kailangan ampaw. Habang birada naman ni Kuya Lods Jason Casimero, mga boss, basahin natin, ganun lang ba kadali kalimutan ang lahat na yon? Ilang bisis na tayo magkita pag makita tayo, sorry ka agad, tapos pag nakalayo na ako. Titirahin mo naman kung nagtagumpay ka sa balak mo na matamgalan kami ng lisensya sa GAB. Paano na kami ampaw, tapos sabihin mo na hindi mo ginawa yon. So kami pa nagsisinungaling ampaw. Sa ngayon wala pang sagot si Pau Salud sa mabigat na banat ng Casimero Brothers. Bisa magaling ka magsalita, ikaw na yung ikaw na yung nasa katotohanan ha. Sinasabi ni Ray, ni Pau. Grabe na sila. Sinasabi na nila na sabi ni Ray na hindi daw sila makipag-usap sa mga yung hindi naman maganda yun Nasabi nilang idiot nung walang pinag-aralan, hindi professional, di ba? Yun yung mga sinasabi nila. Sa iyo dol, nawala yung karir ng kapatid mo. Patay tayo diyan. Dahil sa akin mga boss, nagkaroon tayo nito. Yung mga nakikita nyo dahil sa atin yan. At alam niyo naman nung nandun pa kami, ano ba yung naipakita namin sa inyo. Kaya wag kayong wag kayong maniwala doon sa mga nila. Nung dahil sa atin, nawalan sila. Yan yung totoo. Una. Ito yung una. Ayan. Una tayo mga boss. Dito tayo sa una ha. Yung nakita kong post. Ampaw. Hintayin mo yung yung contract. Dito tayo sa post sa pinost ko kasi sa Cuadro Alas It's My Boy. Dito tayo sa post ko guys na yung si Ampaw nag-congratulations and good luck. Diba? May sinabi pa siyang ganon. Sabi nito, grabe tong tao na to. Diba? Kung alam nyo lang kung ano yung ginawa niya sa amin. Nag-complain siya sa GAB para, yun nga, baka gusto niyang mawalan kami ng license. Nag-complain to, tatlong tao sila. Yung kalbo, kilala nyo na yan kung kalbo, sino yung kalbo na yan na taga US. Yung din. Tatlo at kilala nyo na yung isa, yung taga Cebu. Nag-complain sila. Hindi natin alam kung bakit. Kasi ang pagkakaalam ko lang, nag-complain sila para mawalan kami ng license. Kami dalawa ni Otol. Gusto nilang mawalan. Diba? Yung tawag dito, yung pinaka hinihintay sa lahat na laban. Yung mga tao pag si Cuadrolas na yung lumaban, parang yung excited sila ba. Tapos yung kupal na yan na si Ampaw, gusto pa niya na mawalan ng license. Si Cuadrolas at ako. Diba? Alam niyo kung gaano yan? Yung kakupal na yan, yung tao na yan. Tapos ngayon, nag-congratulate pa at good luck. Di ba? Tapos ngayon, gusto niyang magkita-kita daw. Hindi ko alam, may pinost siya eh. Hindi ko kasi makita eh. Naka-block yan sa akin eh. Grabe yung tao na yan Immortal daw yung palpak. Ako na, sige na, wala namang problema kung isisisi niya sa akin. Ako na yung sumira. Walang problema yan. Hindi naman ako yung kasama sa US kung bakit umalis si Cuadro Alas, di ba? Oh, may promoter tayo, promotion tayo mga boss. Diba ito si Ampaw, yan, pakita ko ba sa inyo, ayan Nag-congratulations pa ang good luck. Siguro, sa isip niya, baka nakalimutan na yun ni Jason yung mga ginagawa niya. Diba? Baka naisip niya, nakalimutan na siguro ni Jason yung mga ginagawa niya sa amin. Kasi, una talaga guys, titira pag malapit, pag sa amin, diba? Tinitira kami lagi. Alam niyo naman, tinitira kami, diba? Tapos, pag nagkita-kita kami sa isang lugar, sasabihin niya, sorry, tapos gusto niyang kausapin ko siya, sorry na. Una, doon sa event ng Omega. Tapos binawalan siya na kasi sabi ko sa taga Omega, pag pumunta kami dyan, bawal kaming lapitan sa isang tao yan, si Ampaw. Bawal kaming, tapos yung binawalan siya. Tapos, nung pagdating namin doon sa event, hinawakan ako yung kamay ko hindi ko Tapos, nung time na yung hotel pala namin, magkaisa. So ngayon, nagkita-kita kami, sabi ng yung tao namin na, andyan daw si Ampaw sa labas, gustong Ngayon, nag-usap kami, okay na, nagka-okay na. Tapos, bigla-bigla, pagdating ng isang araw or ilang man, titira na naman. So, ayun, umulit na naman ng ganon na ganon. Pero, yung mga sinasabi niya ba na kami daw yung wala naman kami paki sa kanya eh. Bakit namin titirahin siya?
Tapos, ang dami talagang niyang ano, ang dami niyang, diba, nung sinabi niya, wala nang laban, mga kangkong na yan, diba, sinasabihan tayo, wala nang laban. Tapos nung nagkaroon ng laban, hindi pa nagsimula ang laban, diba, doon na siya sa kalaban, ano na siya na matatalo na dito si Cuadro. Pero kung, nung natalo yung kalaban, sinasabi niya na, immortal ka talaga, Cuadro Alas, diba, yung mga ano niya na, yan na nga yung ano tapos, ano natin, diba, nag-hype, may ano kasi ako, diba, ang daming mga ano, vlogger na, mga naghahamon sa akin na gusto daw nila akong kalabanin. Tapos yung isa, nagkita kami doon sa Montalban, mas mabuti pa yun si ano yun, Bangis. Hindi, si Boy Tato. Mas ano ako doon, saludo ako kay Boy Tato kasi sa sinabi niya gusto niya akong labanan, di ba? Pinakita niya naman at naano lang ako kasi isang round lang Pero kami ni Ampaw, kahit sabihin na natin, kahit 3 round lang, hindi naman naabot yan si Ampaw ng isang round Titigil naman yan Ang gusto niya lang talaga mapakita sa mga tao din na ano din siya, yung kumbaga legit din siya na warrior Pero titiklop yan sa akin, basta abangan mo lang, Ampaw, yung ano natin, yung laban natin. Abangan mo lang. Pagdating natin sa ano, paparating natin basta abangan mo lang kasi nahanap niya yung kontrata Abangan mo lang, mag-ensayo ka lang diyan. Tapos ngayon, di ba, may event ngayon, tapos ang laki kasi ng event hindi ko na lang sasabihin kung ano, ang laki kasi ng event. Yung kalbo ata to, Jericho. I-vlog na natin to, ipal to Vlog. Isa pa to, in-interview si Ray. Sinasabi ni Ray na ayaw daw nila kumausap kasi sinasabi nila na hindi daw kami nag-communicate sa kanila. Totoo naman yon na hindi kami nag-communicate sa kanila kasi may mga promoter na kumausap sa kanila. Ayaw din namin na kumausap ng mga sikat na hindi na sikat. Ayan ayaw namin kumausap ng mga sikat na hindi na sikat. Tapos sinasabi-sabi pa nila na fake news daw. Hindi daw totoo na yung ano namin hindi. Mayroon po kumausap sa kanila. Mayroon. Hindi po kami kasi ayaw namin. Ayaw namin kumausap ng mga sikat na hindi sikat. Ayan yung sinasabi nyo kasing walang pinag-aaralan, hindi professional, di ba? Sinasabi, kami lang po yung walang pinag-aralan, yung sinasabi nilang idiot, di ba? Sinasabihan nyo kaming idiot. Kami po yung idiot na magbibigay po sa inyo ng pera. Tandaan mo yan, Ray, tandaan mo yan Kami yung idiot na sinasabi mo na walang pinag-aralan, hindi professional, na mga bobo, yan, na magbibigay sa iyo ng pera. Yung sinasabi mo, tanda ko pa na sinasabi mo noon 3 years ago ata, o 4 years ago, na sinasabi mo, 10 years to go, na tatawag ka sa amin at hihingi ng tulong. 6 na taon na lang na hinihintayin mo. Pero 4 years pa lang, tumawag na kami sa iyo. Pero hindi hingi ng tulong. Bigyan ka ng laban kasi wala nang, di ba? Yung inano kasi namin na, kasi, ang bala kasi hindi na namin banggitin yung pangalan, ang bala kasi ng promoter namin na sa Pilipinas magkaroon ng malaking laban. So sino pa ba yung in-expect ng mga tao na magkaroon ng malaking laban? Siyempre, Casimero versus Donaire. Di ba sino pa yung Pilipino na pwedeng itapat natin ni Cuadro Alas na may pangalan na malakas? Di ba Donaire, di ba? Kaya yun, kinall out namin, sabi ko doon sa call out ko, Donaire, kung gusto mong labanan si Casimero, pwede naman mangyari yan. Kasi, di ba? Ikaw naman, wala namang iba Tapos kung ayaw mong lumaban, mag-post ka na sa social media na mag-retire ka na kasi balita dyan sa US. Parang wala ka na daw sa US Parang ang ano doon sa US na binabalita, parang pinaano mo na lang na ano ka pa ba? Na aktibo ka pa, pero sa totoo lang hindi na. Edad 42 itong si Donaire Jr. at ang huling laban nito taong 2023 kung saan natalo ito kay Alexandro Santiago. Kaya magdadalawang taon na walang laban itong si Donaire Jr. Huling balita naman natin dito kay Nonito Donaire Jr. mga bossing kung saan nakikipagnegosasyon daw ito sa kampo ni Chocolatito at Estrada. Pero hindi nga raw naikasa ang kanilang laban dahil may ibang plano ang kampo ni Estrada at Chocolatito. Sila nga po yung former Super Flyweight World Champion. Kaya titingnan pa rin natin mga bossing baka sakaling maikasa itong Nonito Donaire Jr. at Casimero.